Ay, Happy New Year, Chag. Counted, Opo. Happy New Year. Istorbohin namin ang inyong bakasyon, Tito Sen, ha? Opo. Okay lang, wala nang bakasyon. Eto ngayon si Chacha. Go, Ito Cha. nga po, Tito Ah, Sen. Opo, welcome back yes, to the ma'am. show. Ito na Mm. nga, SP, may pahayag itong si Senator Ping Lacson itong nakaraan. Sinasabi niya, ang pagbabalik daw po ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee will be on June 19. Pero sa Senate calendar, January 19. January 19, I'm sorry, June 19 tuloy. January 19, which is next Monday. Pero dito sa Senate calendar, January 26 pa po dapat ang balik ng sesyon ninyo. Pwede niyo po bang paintindi sa amin, pagka po ba ganito, po pwede talaga siyang humiling na magkaroon ng hearing kahit wala pa po o hindi pa nagbabalik yung regular session ng Senado? Paano po yung magiging proseso nito? Usually, yes, kasi nung araw pa yan, pagka-break namin, merong motion on the floor yung majority leader na ino-authorize ng Senate President na pwedeng mag-hearing ang mga committees during the break. As a matter of fact, medyo debatable yan pagka-adjourn sine die. Pero meron kaming resolution to that effect. Pero, so itong Christmas break, pwede talaga yan. Ngayon, ang Blue Ribbon Committee, siya lang ang motu proprio yung pwedeng tumawag ng hearing na hindi kailangan ng resolution, hindi kailangan ng privilege speech, hindi kailangan ng bill. So, pwede talagang tawagin ni Senator Lacson yan. Ngayon, nag-text lang siya sa akin, tumawag lang siya afterwards upang i-clear sa akin na pwede ko siyang bigyan ng quorum dahil pag siya lang mag-isa tumawag, naka-break nga naman. Kaya parang nagpaalam siya sa akin. At sinabi ko naman pwede. Of course, pwede. Ngayon, nalaman din ng ibang mga kasama namin, so magsisi-attend din sila. Senator Tulfo, Senator Risa, Senator Francis, magano sila, magsisi-attend din sila nung malaman nila na meron on Monday. Oo. So mapapaaga po ang pasok nitong ating mga senador. Paano po ba pag ganyan? May written authority pa po galing sa inyo allowing, or sabi nyo nga kanina, yung hawak po na komite nitong si Senator Ping, yan lang ang natatanging komite na hindi na kailangan pa ng resolusyon. Correct. Pwede siya tumawag. So if I'm not mistaken, as early as baka today, if not Friday, today maglalabas siya ng invitation sa mga dapat imbitahan. At ginarantiya ko naman sa kanya na ako'y makaka-attend. At as far as the Senate President is concerned, okay yan. Okay. Walang problema. Opo, that's very good to hear. Ano po, kasi Tito Sen, kumbaga marami po ang bulag sa mga nangyayari ngayon. Napakainan po nito na magbalik po ng investigasyon ang Blue Ribbon. Yung pong imbitasyon na iyan, sole din po yan na authority nung chairman at wala na po kayong mga note pa doon. Oo, authority ng chairman yan, natawagin yun. Okay. Itawag yun. Opo, Walang opo. problema yun. Kasi nga, nag-aalala din kami nag-aalala siguro si Senator Lacson doon sa mga nababalitaan niya. Both sa yung mainstream media at sa social media na ito raw mga naka-contempt sa amin or nakakulong sa Senado ay nagbabaliktaran. Siguro, hindi mga abogado nila, hindi masyadong magandang mga advice na binibigay sapagkat usually naman yung retraction mahina lagi di ba? Ganun ang ano yun. So it doesn't mean na ligtas sila dito sa mga hearing namin dahil sila bumabaliktad. Hindi ko pwede yun. Opo. Tito Sen, sino pa ho ba ang naka-detain ngayon in the Senate na mga testigo or resource person sa issue po ng flood control scandal? Si Carly Discaya, si Alcantara, si Hernandez at saka si Hernandez at si Mendoza. Silang apat ang naka-confine pa rin doon sa Senate. As a matter of fact, nung Christmas, nung humihingi sila ng paalam na kung pwede raw sila makauwi ng Noche Buena at babalik daw sila, di ganun kadali yun no? So, pinayagan ko na lang makipagmisa sa loob ng Senado yung kanilang mga pamilya. Magkaroon ng misa. Opo. Yan ho Andun pa sila. Meron kaming may pinalabas na si Senator Francis Pangilinan na mga naka-contempt ng DA. Pero pinalabas na yun before Christmas Opo.
Doon sa kanya namang komite sa agriculture, Oo, ano po? sa Opo, agriculture, opo, oo. opo. Dito po kila Alcantara, sir, hindi, ano ang bawal sa kanila? Sino lang ho ang pwedeng dumalaw sa kanila while in detention? Mga abogado lang at saka yung close family, asawa, anak. Wala na pong ibang papayagan, no? Walang papayagan. As a matter of fact, mahigpit ang bili namin doon sa USAA. Kasi baka pagbintangan dahil nandun sa Senate. Di ba nung araw parang umiilag sila sa Senado. Di ba? Huwag daw doon. Pagkaraan kasi daw, baka daw, ewan ko kasi ang sanggaling yung bintang na yun, baka raw kausapin ng mga senador. Hindi ko naman papayagan yun. Opo. So dito po kila Alcantara, walang senador na pwede o staff ng senador na maaring dumiretso sa kanila. Wala, bawal yun. At saka kung magsusumbong sa akin yung sigurado yung Sergeant at Arms o yung mga tao nila doon. At may CCTV. May CCTV lahat yung area na yun. Opo. Kaya madaling patunayan kung may nagpuntang senador doon or staff nila. Okay. Ngayon, sir, dito nga kaninyo, no, inyo ho bang nakita, nabasa, o napanood yung sinasabi na recantation na affidavit nitong si Alcantara, submitted umano noong Enero 5 sa DOJ na binabawi ang lahat ng kanyang mga sinabi? Paano yung 100 plus million na binigay niya, babawiin din niya? Hindi ganun kadali yun eh. Hindi madaling, ewan ko, hindi ko pa nababasa actually, na. Hindi ko pa nakikita yung sinasabing recantation na papunta ako sa opisina ngayong tanghali. Titignan ko kung merong kopyang binigay sa amin. Pero so far, sa news ko pa lang nabalitaan eh. Opo. Pero ito pong sila Alcantara, if you recall, humarap sila in the Senate at even before basahin yung kanyang sinumpaang salaysay, meron pa siyang mga paunang statement na sinasabi, di ba, kesyo galing sa puso, mga ganun pong mga lahat po iyon on record at yung kanyang at ang inyong kopya ng kanyang sinumpaang salaysay duly notarized po, everything is above board. Yes. Everything is above board. Ewan ko itong sinasabing recantation. But again, as I said, no, ang mga experience ko nung araw pa hanggang ngayon, yung recantation, napakahina. Kahit sa husgado, laging matibay yung unang statement eh. Opo. Sige po. Sige. So, Tito Sen, ito pong hearing na ito, more or less po, may quorum na po tayo. Nakakagarantiya po tayo doon for Monday next week. Oo, kasi guaranteed na attend ako eh. So may quorum na kagad si Senator Lacson kasi, di ba, ang ginawa nating rule nung araw pa is basta't may kasama yung chairman. May quorum. Opo. Unless may question, no? Wait, dalawa lang kami. Sino kay question? Pero attend sila eh. Attend sila. So, automatic yun. Meron kami. Kahit questionin nila based on the rules. Meron rules ng Senado na gano'n yun. May quorum yun. Okay, sige po. Ito, magpahabol lang ako, Tito Sen, ha? Opo, kasi mukhang may tampo si former Senator De Lima na wag daw siyang ikumpara kila Senator Bato at saka kay Ginoong Trillanes kasi yung daw involuntary ho naman daw kasi yung sa kanya ang sinasabi niya. Meron siyang may tampo doon sa inyong statement daw na inihahambing siya kay Senator Bato. Hindi naman namin inihahambing. Sinasabi ko lang yung tungkol sa sitwasyon. Huwag naman niyang ikatampo yun dahil it's merely nagkataon lang na De Lima pangalan ng ginamit ko na yun sapagkat pero hindi siya in particular. Ibig sabihin na ehemplo lang yun na nangyayari na hindi nakakapasok ang senador for whatever reason. Si Senator Lacson din eh. Si Senator Lacson ilang buwan yun na hindi pumasok ng araw eh. Wala naman akong narinig kay Senator Lacson na sabihin gano'n. Wala naman siya dapat ikatampo. Napakaliit na bagay nun. Opo. Kaya kumpare, yan lang yun. Kaya ehemplo lang yun. Okay. Pero sir, hanggang ngayon, wala pang paramdam si Senator Bato sa inyo mismo, ha? Wala pa eh. Wala pa. Okay. Wala nung September ba yun, October.
Sige, kami po natawag din sa kanya hindi nga po makontak para nga sana makapanayam namin. O sige, so makikibalita kami, Tito Sen, kung sakasakali po. At kami po ay nagagalak, kami po ay natutuwa ng Yes, lubos na bubuksan po muli ang investigasyon para nga po doon sa update natin. Ang publiko ho kasi ngayon, parang after the holidays, wala na po tayong balita. Nasa na ba ang kaso? Si Bernardo ho ba nandidiyan pa? At ito nga po recantation naman ni Alcantara et al. Opo. Si Bernardo nasa DOJ, di ba? Opo, supposed to be. Sige, malaman natin lahat yan sa Lunes. Opo, salamat po na marami, Thank Tito you. Sen. Yes, sir. Thank you. Mabuhay. God bless. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!